Yes, Hataw mo na. nasa linya na po natin ang isa sa mga miyembro na House Prosecution Panel. Wala pong iba kundi si Representative Joel Chua. Magandang umaga po, Congressman, and Good welcome po morning po. muli sa Super Radio DZBB. Good morning po, Congressman Panginoon Chua. taga-subaybay. Apo. Congressman Chua, kanina po nakausap namin si Senate President Chis Escudero at kanya pong sinabi kung bakit hindi pa nagsisimula yung impeachment trial ay dahil bawal, wala silang sesyon, nakareses, hindi pwedeng simula ng impeachment at hindi pwedeng i-convene ng impeachment court habang nakareses. Your thoughts about it po? Well, sa akin po kasi maliwanag naman po no, sa ating saligang batas. Siyempre, with all due respect sa ating Senate President, nakalagay po doon na immediately o forthwith, yung word na ginamit, shall forthwith proceed with impeachment. So, ibig sabihin po dito, ito po ay inuutos ng ating saligang batas. Kaya ako po naniniwala na hindi naman kailangan po na ito ay nakasesyon para po mag-proceed ang impeachment complaint. Opo. Pero kayo po ba sa House Prosecution Panel, Congressman Chua, napag-uusapan nyo na ho ba yung ganitong paninindigan, halimbawa ni Senate President Chis Escudero na talagang by July na magsa-start yung impeachment trial, napag-uusapan nyo rin ho ba na kayo na rin ng humiling ng special session sa presidente kung uubra? Alam po ninyo, siyempre kami naman nire-respeto namin kung ano man po ang magiging desisyon o pasya ng Senado, lalong-lalo na po ng ating Senate President. But kami nga po, ang stand po kasi namin dito dapat ay agaran na po yung tatry nitong impeachment dahil ito po ay inuutos po ng ating saligang batas. Alam po ninyo, ang saligang batas po kasi, ito po ay hindi ordinaryong batas. Ito po ang basic law of the land. At ang author po nito ay ang sambayan ng Pilipino. Makikita po natin yan sa preamble. With the Filipino people imploring the aid of the Almighty God. So ibig sabihin po niyan, ang author ng saligang batas ay ang Pilipino. So ang ibig sabihin, ang nagsasabi po na ito po ay dapat simulan na agad ay ang sambayan ng Pilipino base po sa ating konstitusyon. Opo. Pero ang binabanggit po kasi ni Senate President Escudero kanina, sila sa Senado, hindi sila gigil. Parang ang lumalabas po, kayo lang po sa Kamara, sa House Prosecution Team, yung gigil po na simulan na itong impeachment trial. Your thoughts po? At saka yung ang sinabi din po niya is, gigil kayo, atat kayo, samantalang inupuan po ninyo for 2 months yung pong articles of impeachment, yung impeachment complaints against the Vice President. Alam po ninyo, iba yung inupuan. Yung inupuan, ibig sabihin walang ginawa. Alam po ninyo, iba po kasi ang sitwasyon ng House, iba ang sitwasyon ng Senado. Kasi ang House po, ito po ang magpa-file ng impeachment complaint. So ibig sabihin, kung ang ipa-file mo naman na impeachment complaint ay mahina, bakit ka pa magpa-file? Dito mag-i-establish ng reklamo Kaya kami po, bago po yan i-file yung fourth impeachment complaint, sinigurado po muna nung House na yung ipa-file namin ay solido ang ebidensya. At saka siyempre tinignan din po namin na hindi po kami lalabag dun sa tinatawag natin na 1-year ban. Kaya lang po, So Congressman. ang Senate po kasi, ang sitwasyon po nila iba. Yan po ay i-hear lang po kung ano ang final. So kami po ang mag-i-establish nung impeachment complaint. So sila po, i-hear lang po nila. Mas mahirap po mag-establish. Kaya lang po, Congressman, ang point out din is, sige, nandito na po tayo sa situation na ito. Inabot ho ng 2 buwan bago humaakyat sa Senate yung articles of impeachment. Bakit naman ho ipinadala sa last day ng session? 2 hours before the adjournment. O kahit sabihin po na, kasi nag-adjourn sila ng alas 7 ng gabi. Dinala po yung articles of impeachment ng Secretary General ng Kamara, February 5 ng around 5 p.m. So kahit pa ho inabot siguro ng hating gabi yung sesyon ng Senado, the fact remains na last day yun ng session at hindi po nila daw yun ura-urada na maaaksyonan. Kasi nga, pag-aaralan po din naman nila yun. May due diligence din naman dapat ang Senate na basahin kung ano yung kanilang natanggap. Ang trabaho po ng Senate ay ministerial. Kami po mag-aaral kasi po yung pag-aaral po na gagawin namin ay yung po yung ipapile namin. Kasi kung ipapile po namin, useless na kaso,
di madidismiss din lang po to, hindi namin mapapatunayan. Kasi po, yung pag-aaral po na gagawin po nila is base po sa hearing. Kung ano po yung ebidensya na maipapalabas po namin o maipipresenta. Kasi marami pa pong proseso yan eh. Magkakaroon pa po yan ng parang tinatawag natin pre-trial, tapos pasasabitin pa po nila nung affidavit, ng answer, yung kabilang panig. Bago po mag-proceed sa trial. Kaya nga po, at the very least siguro, sana, ang ginawa po muna nila, i-adapt muna kung anong rules. Aha. Pero yun daw ang pagkakasabi kanina ni Senate President, di ba? Isa sabi niya, July bago na nyo talaga. madaliin ang Senado, ipaliwanag nyo muna kung bakit hindi agad inaksyonan yung impeachment complaint, hindi agad na-refer, di ba, dun sa kalapit lang ho ng opisina ng Secretary Yung sa General, Speaker. yung pong opisina ng Speaker, ba't hindi agad din nila and then dadalhin sa Senado alam po na last ninyo, day. Yung una po kasing final na impeachment complaint, unang-una po, 23 articles. Pag yun po ay isinampa po namin sa Committee on Justice, tapos na po ang 19th Congress, hindi pa po namin tapos yun i-hearing. Chances are, tamaan po ng 1 year ban. Yung pangalawa at pangatlo naman po, sobrang iksi naman po yung impeachment. Kaya po itong pinag-usapan po ng mga ibang congressman, ng mga kongresista, ng mga party leaders, na kung magpa-file, kailangan yung solido at yung maganda. Pinapag-aralan talaga. Kasi po, ang magiging problema po natin dyan, pag nag-file po tayo ng useless din, sayang rin lang po yung oras natin pare-parehas at saka yung pera po ng taong bayan. Now, ito pong final na po to, ito po ay 7 articles lang at ang nila naman po nito ay very solid po. At saka napakahirap po talagang magdesisyon sa Kongreso kasi 300 mahigit po ang kongresista para mapagkaisahan po. Yun talagang masasabi po natin, nakatanggap-tanggap na impeachment complaint. Apo. Eh di, ganito po ang situation ngayon po, Congressman. Ang pino-point out ho ng Senate President, siguro ito din yung sinasabi ng mga legal luminaries na kinukonsulta nila, hindi po talaga makakapagdaos ng impeachment trial ASAP ang Senado dahil nakareses nga ang Kongreso. At ang makakapagpakilos lang sila para mag-impeachment trial sila, number 1 is magpatawag ang presidente ng special session. Pangalawa, utusan ng Supreme Court. Pero kung magkautos man ng Supreme Court, pagbobotohan pa rin daw po ng mga senador kung susundin o hindi. Ngayon, kung sa special session, parang natanong mo din Isa kanina, pa-expound lang po Congressman, hindi ho ba would you ask the President na magpatawag ng special session? Kasi kung pupukpukin ng Senate, di ba parang barking up the wrong tree na, kasi nga hindi naman po sila makakapagpatawag ng special session. Ang Presidente lang. Ako po, with all due respect, Apo. hindi po ako naniniwala na kailangan po ng presidente para ipatawag ng special session. Bakit po? Kasi mismo ang saligang batas na nagsasabi shall forthwith. So ibig sabihin, shall forthwith proceed. So pwedeng ngayon, Apo. But sinasabi rin po ni Senate President Drilon na even without kung tama po yung pagkakaintindi ko, parang sinasabi niya, the Senate itself, po pwede pong mag-convene para po dito sa impeachment proceeding. Opo. Mahingan ko na rin po kayo ng reaksyon, Congressman Chua, kasi kanina po sinabi ni Senate President Escudero na imbis na manggigil daw ho kayo at magmadali na magsimula yung impeachment trial, mag-aral na lamang daw po yung House Prosecution Panel, asikasuhin yung pagkalap ng mga ebidensya para daw po kapag nagsimula na yung trial ay wala na raw hong delay at handang-handa raw ho kayo. Well, sa ngayon po, yun naman po yung ginagawa po natin. Naghahanda rin po kami. At hindi naman po kami gigil. Kami lang po ay sinasabi lang po namin kung ano po yung nasa konstitusyon. But at the end of the day, syempre, nire-respeto rin naman po natin kung ano po ang opinion ng ating president. Apo. Isa pang question din na Congressman Chua, kasi alam naman po natin na may mga nag-file ng petition sa Korte Suprema, like po si Vice President Sara Duterte mismo, pinapatigil niya po yung impeachment trial. Ito ho bang mga ganitong petition, papaano po ito nakaka-apekto sa preparation ng House Prosecution Team?
Well, nagtataka nga po kami kung bakit po sila nag-file nito. Samantalang nung una sinasabi nila na parang baliwala at kayang-kaya po nila at handa po silang harapin ang impeachment complaint. At sinasabi nga po dati ng ating Vice Presidente na i-file na ninyo yan dahil masimula na yan. Opo. Kaya nga po nagtataka kami kung bakit po nila ginawa yan. In any event, kami naman po, siyempre, handa naman po kami kung ano man po ang magiging outcome. Pero ako po naniniwala na ito pong pinay nila na petition ay hindi po mabibigyan ng bearing. What do you mean po na hindi mabibigyan ng bearing? Wala pong timbang. Kumbaga hindi Hindi actionan. mananalo. Ayun, hindi Hindi po mananalo. mananalo. Ayan, clear. Opo. So, ikaw partner, may questions ka pa kay Congressman? Siguro ulit tanong ko, ano na lang ho yung inyong tugon doon sa sinasabi na well, binexplain nyo kanina, pero ano na lang ho ulit yung inyong tugon doon sa sinasabi niya, inupuan ninyo, tapos mamadaliin nyo, maghintay lang ho kayo. Maghintay-hintay na kayo at dadating din naman yung trial. Which is, yun nga lang, June 2, makakapag-open ng impeachment court ang Senado, malamang-lamang, pero the trial itself, doon pa po sa next At Congress. saka ano pala, susugan ko din Congressman Chua kasi ang binabanggit ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, pwede naman by March na magsimula yung trial. Kung magsesesyon ng Senado kung on its magsesesyon own. on its own. Ano ho ba kayo doon? Kung baga sang-ayon ho ba kayo doon? Mismong si Senator Coco Pimentel na po nagsasabi. Sila po mismong senador, hindi rin sila magkasundo. Pero kami po, ulitin ko po, hindi po namin inupuan. Ito po ay pinag-aralan. At ang lumabas nga po dito ay yung impeachment complaint. Nakatanggap-tanggap po sa mga kongresista dahil napakarami po namin. At kung ito naman po ay hindi makakamaster ng 1/3 na boto, baliwala rin lang po ito. Yan, with that sir, maraming salamat po sa inyong mga paliwanag. Sa ulitin po, Congressman Opo. na. Hanggang Thank you so much po. Parang Maraming sinabi ko. salamat po at mabuhay po kayo. Salamat po. Hilingan, walang pinoprotektahan.